The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds said to one another, "Let us go then to Bethlehem to see this thing that has taken place, that the Lord has made known to us." So they went in haste and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Curiosity of the shepherds lead them to see something remarkable, something extraordinary, something that is very amazing. Sino po yun? Sa ating Panginoong Hesukristo. Kung titignan po natin ang ating ebanghelyo sa araw na ito, bago po nila maisip na sinabi nila na, "Let us go then to Bethlehem to see these things that has taken place, that the Lord has made us known," ikinuwento po o sinabi po ito ng anghel sa kanila. At yung words na narinig po nila doon sa anghel, ito po ang nag-lead sa kanila para maging curious. Parang tinanong nila sa kanilang sarili, ano nga ba yung sinasabi ng anghel na ito? Na sa Bethlehem may ipinanganak, na may isang tao na maging Diyos. Ano nga ba ito? Tara, puntahan natin. Naging curious sila. Napaisip sila. Totoo ba talaga ang sinasabi ng anghel na ito? Totoo ba talaga ang sinasabi ng Diyos sa atin? Kaya po, ito pong pagiging curiosity ng mga pastol na ito ay nag-lead sa kanila sa isang something remarkable. Nakita nila ang Diyos sa kanilang dalawang mata. Talagang kitang-kita nila. Kaya nga magandang pagnilayan natin ngayon kung ano ang dating sa atin ng mga ebanghelyo na binabasa natin, yung mga nakasusulat sa Biblia. Magandang pagnilayan din natin o pag-isipan natin, naku-curious ba tayo dun sa mga naririnig? Siguro po kung tatanungin ko po kayo, naintindihan niyo ba po yung ebanghelyo na binasa ko po? O naalala niyo po kung sino po ang nagsulat nito o kung saan galing? Baka po sabihin natin, kanino nga ba? Sino nga ba? Kay Marco? Kay Lucas? Sino nga ba ang nagsulat? Kasi minsan, yung naririnig natin, nalilimutan kaagad natin. Nagsisimba tayo, pero hindi natin na-absorb yung salita na ating naririnig. Kaya po pag-isipan po natin ngayon, ano ba talaga ang epekto ng salita ng Diyos sa ating buhay? Ano ba po ang epekto ng salita ng Diyos sa ating sarili? Tayo ba po ay nagkakaroon ng isang curiosity sa ating sarili na gusto nating malaman talaga at maintindihan kung ano ang sinasabi ng ating Diyos sa ating buhay? Ano ba talaga ang mensahe ng bawat salita niya sa ating buhay? At ang mas maganda pa po doon, paano ba natin ito maisa sa buhay? Pagkatapos po nating hanapin ang katotohanan, tanungin din natin, paano ba natin ito maisa sa buhay? Kaya nga po itong ating ebanghelyo sa araw na ito, nagkaroon po ng curiosity yung mga shepherd na pinagpakitaan ng anghel. Ano ba talaga ang meron? Tara, pumunta tayo. At nung nakita nila ang Diyos, nakita nila ang katotohanan. Dalawa po ang isa lang po ang ginawa nila. Pinagsabi niya po ito. Ibinalita po nila ito. Nagpakita po sila ng interes na ipakita ito sa bawat taong nakikilala nila. Kaya nga po sa buhay natin, sana yung Diyos na nagkatawang tao, yung Diyos na nating nakikilala sa bawat pagsimba natin dito, ay dalhin din po natin sa ibang tao. Dahil po ang Diyos na ito, ipinakita naman sa atin ang lahat. Itinuro sa atin kung anong dapat. Sinabi po sa atin
kung ano ang magpapalapit sa atin lahat sa kanyang buhay. Kaya po mga kapatid, ito po ang hamon sa atin na ebanghelyo. Tayo po ay sana maging curious katulad ng mga shepherd o pastol na pinagpakitaan ng anghel at sinabihan na merong isang Diyos na nagkatawang tao. Puntahan natin, hanapin natin ang katotohanan, hanapin natin, magsaliksik tayo para makita natin ang tunay na mensahe ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At pag nalaman po natin iyon, ibahagi po natin ito. At ganun din po, gayahin din po natin ang ating mahal na Birheng si Maria, na kinipkip sa kanyang puso ang lahat ng nangyari at plano ng Diyos sa kanya, upang sa gayon ang ating pananampalataya ay mas lumalim pa po. Huwag po tayo magsawa sa pagsasaliksik at maging curious po lagi tayo sa katotohanan, lalong-lalo na sa katotohanan na binibigay o ipinapakita ng Diyos sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, gayahin po rin natin ang ating yung narinig po natin dito ng mga pastol sa ating ebanghelyo. Tara, hanapin po natin ang ibig sabihin ng salita ng Diyos sa ating buhay. Tayo lagi magnilay, mag-isip, at pagkatapos po natin pagnilayan ang bawat salita ng Diyos, ito'y ibahagi natin, lalong-lalo na po doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo.